Sa natural na takbo ng buhay, di natin maiiwasang magkaroon ng iba't ibang kalakip or attachment. Mapa-pisikal, emosyonal, at minsan pa nga, spiritual. Kukwento ng guest ngayong gabi ang experience niya nang siya ay kapitan ng entity na naka-impluwensya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Kasama rin sa mga na-share niya ay ang mga nakwento sa kanya ng lola niya noong World War II, mga experience niya sa ibang bansa, at syempre, ang kanyang maitim na kalakip. Enjoy. Okay, tonight, ang ating guest ay isang nag-reach out sa Facebook and nasabi niya nga na meron siyang ilang stories na gusto i-share. Meron siyang stories about his lola na feeling ko magandang marinig kasi nako-connect sa historical aspect ng Pilipinas na baka hindi alam ng karamihan. So yun, maganda lang yung connection yung doon ako na-excite. No? Sige Ash, good evening and thank you sa pag-reach out para magkwento sa podcast. Good evening din at thanks for having me. So, nag-reach out ako kasi parang when I heard your podcast, you binibigyan mo ng platform lahat para to tell their stories. So I'm like, maybe I should tell my grandma's stories too. Mm-mm. Yeah, and here I am. Yun, thank you for reaching out. And yun nga, alam mo, the more I do the podcast, the more I realize na ang raming kwento na hindi nakakwento because may stigma sa atin di ba? Mm-hmm. I mean, I'm not sure how old you are, pero growing up, meron stigma talaga of believing this and experiencing this. So, actually, we can start, Ash, with yung stories mo sa lola mo and then maybe we can jump to your experiences. Okay, sounds good. All right, here we go. So, nung bata pa ako, let me just tell a little background. Okay. Nung bata ako, laki ako sa lola ko . Ako lang ang bata sa bahay. Okay. So, naturally, wala ko bang kausap kundi lola ko lang or siguro may imaginary friend ako na hindi ko lang maalala. But lahat, of course, tinatanong ko sa lola ko kung nagka-boyfriend ba sila, may mga nagsusulat sa kanila letters, mga gano'n. So, and then, eventually, tanong ko lang, nakita na ba kayo mga aswang? Saan to? Saan sila? Pwede mong generic location lang. Nag-aaral sila Leyte. Leyte? Okay. Yeah, Leyte. Leyte sila nanggaling. So, nagkwento yung lola ko sa kanya, bata pa daw siya noon, like 4th grade, Christmas time yun, nangangaroling sila. Mm-hmm. Nung tapos na sila dun sa bayan nila, tatawid na sila dun sa bagong bayan para mangaroling. May bagong tayong tulay. So, magkaka-lock arms sila, appreciate it. Tapos yung lamp nasa gitna para daw walang maiiwan. Mm-hmm. Sa kalagitnaan ng pagtawid ng tulay, may nakita silang baboy damo, which is common sa probinsya in the 1940s. Mm-hmm. Yung baboy damo daw, naging babae, tapos naging pusa. Okay. So, in front of her eyes, nagpalit-palit talaga. Sa harap nila, Oo. nagpalit nila. So, from left, tumuod yung baboy damo, naging babae, tapos bigla naging pusa. Oo, grabe. So, takbo ko na sila. And then, I don't know if this happened in the same Christmas time, pero Pasko rin yan kasi nagbibilangan na sila ng napamaskuhan nila. Mm-hmm. Nung nagbibigayan na sila ng napamaskuhan nila, sila sa tennis court daw, kasi sa tennis court na ginawa nun, yung ilaw hanggang 9 o'clock. So, doon sila nakakapagpartihan. Mm-hmm. Habang nagbibigay sila ng one for you, one for you, one for you, one for you. May dalawang ibon niya ata nagliliparan, pero alam nila hindi ibon daw yun. Because they're too big and they fly too low. Mm-hmm. Sabi nila, kahit pato yun, hindi ganun kalaki. Kahit gansa, hindi ganun kalaki ang lipad. Which is mga common na ibon sa lugar nila. So, they suspect something, pero hindi na niya in-elaborate sa akin. Pero alam nila that they exist among them. Yes. This is bago pumutok ng World War II. Okay. Oo. Yeah. This 1941 po yan. Yung 42 na, yun yung putok ng war. Which is a different story naman sa kapatid niya. Yun, sige. Like what I told you. So, 3 silang babaeng magkakapatid. 1942 na to. Nagdumating na yung mga Hapon. So, lahat ng babae ginagahasa ng Imperial Army. Yes. Which is scary. Ilang taon lang sila ng lola ko. 9 to 13 yata ang edad nila.
Lahat sila tinago sila ng papa nila sa ilalim ng lupa. Meron silang parang dugout na tinaguan. Mm-mm. Lumalabas lang sila sa gabi. Lumalabas lang sila sa gabi para mag-wash sa malapit na batis. Refresh or whatnot, and tago ulit. Backstory. Mm-mm. Kaya ako pala natanong tong kwento na to sa lola ko. Kasi yung lola ko may mga butas yung legs niya sa likod. Okay. Oo, nakita mo nung bata ka. Yan, bata ako. Tapos tinanong ko na paano yun. And kinuwento nila to in passing. Mm-mm. Tapos yung sa kwento ng World War II na Yes. nagtatago sila, hindi yung cause kung bakit. Pero parang nadulas na lang sila na ito yung kinuwento nila. Mm-mm. Now, balik tayo dun sa lugar nila. Habang nagwa-wash yung lola ko dun sa Batis, sabi niya may naliligaw doon sa kanya doon tuwing gabi. Mm-mm. Sabi ng kapatid niya, wag mo nang pansin yan, tara na. Ano tayo? Mm-mm. I think, and the last day yata na sabi niyang hindi siya interesado or something like that. Kinaumagahan, punong-puno ng pigsa yung mukha niya. Mm-mm. So sabi ng tatay nila, parang alam nila na engkanto yung lola ko. And then, walang doktor. So, sa albularyo sila nagpunta. Okay. Yung nga, sinabi ng albularyo na may nagkagusto pero tinurn down niya. So, gumanti ba? Nilagyan siya ng ganito. So, ang ginawa ng albularyo, pinagapang yung mga pigsa all the way sa likod ng legs niya. Doon pinapuputok. And since injured yung legs, pasan-pasan siya ng lola ko throughout the war. So, Oh, talaga? Wow. yes. Meron kang description dun sa message mo sa akin. Ano yung description dun sa lalaking, well, dun sa nanliligaw sa lola mo? Kasi parang may pag-describe ka doon. Ayoko i-feed, pero kung ano yun. Parang gupitos din na lalaki, gupings din daw eh. Mm-hmm. Kaya medyo na-intrigue din lola ko. Pero yung ate niya, nagsabi mo, mas niya parang wala pa rin dyan. Delikadong oras ngayon. Yeah. Mm-hmm. So sa paa talaga, pinutukin, no? Grabe. Nilipat, yeah. Oo, nilipat. Sa pinagapang. Pinagapang. Face. Yes. So, nakita to ng isang lola mo, nung ate niya, na pinapagapang talaga yung, nakita rin, yes. I guess, ng lola mo na ano. Mm-hmm. Nakita nila. Grabe. Hindi ko alam, parang, isang bata ako nang iniisip ko, paano nila pinagapang yun? Like, parang katulad sa TV, parang Scarab Beetle ba yun, yung wagapang na ilalim ba? Oo, yun rin inisip ko eh. Pero, yun lang ang pagkakadescribe nila sa akin. Pero, it was something dahil nga, buti na lang tinanong ko, at least meron pala mga ganun na nangyari sa kanila. Now, I can tell these stories, you know? Oo, yes. Kasi parang ngayon, technology, ngayon, di ba? Parang the closer we get to technology, the further we stray away from divinity or mga ganitong bagay, di ba? True. So, ngayon, nalaman ko na parte pala yung lola ko sa mga ganitong bagay. So, it's nice to know na hindi na pala siya yung he said, she said. Meron pala sa kamag-anak ko mismo na naka-experience ng ganun. At itong World War, sa Leyte to? Sa Leyte nangyari yun? Yes, sa Leyte. Yes, sa Leyte. Kakaiba, no? Going to you naman, sige. Ano yung experiences mo? Nag-start rin ba to? Sige, baka ikaw mas maganda mas magkwento. Yung personally sa akin, hindi as fun or anything, but I'll let you guys decide kung ano. Sige. So, here it goes. Around 2016, 2017, para akong nagkaroon ng sarili, like, bakit ako laging depressed? Like, everything I do, like, I do everything. Like, I go for runs, hikes, dami akong hobbies, you know, I socialize. Pero at the end of the day, parang depressed pa rin ako. I don't believe in anything. Wala, hindi ako naniniwala sa kahit ano. I grew up Catholic, pero that faith fell off nung lumaki ako. So, literally, I don't believe in anything. So, hindi ako naniniwala sa mga kahit anong yung spiritual stuff. Yes. Alright. One day, nagkaroon ako ng sleep paralysis. Hindi siya nakakatakot eh. Pero yung sleep paralysis ko, pag dilat ko, may nakita akong kamay and it walked away. Parang tumago siya sa dingding ng kwarto ko. It wasn't scary, pero it bothered me. So much that dinala ko yung panaginip na sa trabaho na kinukwento ko sa trabaho. Okay. And that's not normally me. Parang kailangan ko talagang ipagsabihan. Man, nabother talaga ako sa panaginip ko na yun. Kaya wala yun, sleep paralysis lang yan. Nakapanaginip. Later down the month,
umuwi ako, like, ganitong oras sa uwi ko eh. 1:00, 2:00, depende Mm. sa trabaho. Mm. Pag uwi ko ng bahay, I was tanggal ng relo, tanggal ng wallet, upo ako sa kama ko. Sa other end ng kama ko, nagkaroon ng depression for like Mm. good 4 or 5 seconds. Mm. Alam ko may umupo sa tabi ko eh. Okay. Pero ayaw tanggapin ng utak ko na may umupo sa tabi na lumubog yun. Iniisip ko bumigay yung frame, Mm. then nag-snap back ulit. Mm. You know, trying to be rational. Ayaw mong entertainin yung hindi nag-make sense eh. Yes. So, okay. Sabi ko, may tubi. No. Walang tubi sa akin. Ano lang yun? Guni-guni ko lang. Mm. Tulog yan. A few months then, later, sunod-sunod na yung mga, parang ginugulo na ako eh. Mm. Uuwi ako ng bahay, lahat ng pinto bukas, pero wala namang nawawala. Okay. Drawers naka-full, lahat ng mga cabinets nakabukas, pero wala namang nawawala. Sabi ko, okay. Isip ko rin, baka ako ito, nagmamadali ako, may kinuha ako na hindi ko maalala. Whatever. And then it happened na yung it was para alam ko, sleep paralysis na naman eh. Mm. Tulog ako. Pagising ko ngayon, nauuhaw ako. I was reaching for my water bottle. Mm. Habang inaabot ko siya, I keep falling back. Lagi akong nahihiga. Mm. Sabi ko, ano ba to? Parang hinang-hina ako. Nung pinipilit ko tayo, doon ko na naramdaman. May humahatak sa akin pababa. Pag sandal kong ganon, kasi nakatagilid ako eh. Yes. Gusto kong my back sa likod, naka-flat sa kama. Mm. Hindi ako makaturn. Okay. Ito ko naramdaman nandoon siya. Mm. Yung kamay niya, tinutulak niya yung ulo ko pababa. May kamay na tumutulak sa ulo. Okay. Oo. Wait, question. Disembodied hand or may nakakabit sa kamay? May katawan sa likod ko. Para kaming magka-spoon. Okay. Ako yung little spoon, siya yung big spoon. Tapos tinutulak niya yung ulo ko pababa. Panik ako. Paano ba magpanik sa panaginip? Hindi ko alam kasi hindi rin ako makagalaw eh. Yes, oo. Pero sa utak ko, alam ko, sumisigaw ako, I keep moving. Wala. And then, it snapped. Nagising ako. Okay. Yung malalim, talaga, panaginip lang pala yun. Pero, nabahala ako, pinapawisan talaga ako eh. Tapos, inom tubig. Sabi ko, alam mo yung kukusutin mo yung mata mo para matanggal yung para luminaw. Sabi ko, parang labo na mata ko. Kada kusot ko hindi mawawala. Pag hawak ko gano'n, kaya pala ang labo ng kaliwang mata ko. Yung kamay niya nandoon pa rin. Gising ka na nito Gising na ako nito. Naramdaman ko yung kamay niya. Yung undead na kamay niya, hindi ko maintindihan. Parang balat ng palaka na hindi ko maintindihan. Basta loose yung kamay niya na loose yung flesh. Malamig. Loose yung balat eh. Alam mo, parang manipis. Basta ganito yung feeling na, yun ulit, tinutulak niya ulit ako pababa. Ayun na naman, nag-aral naman kami na parang struggle na naman ulit ako. And then, snap. Magising ko, ayun na, sabi ko, what the hell just happened? Ako, dalawang panaginip. Parang nanaginip ako sa loob ng panaginip. Inception, ano? Oo, yes. Parang gano'n, kasi nagising ako 2 beses eh. Yes, oo. Tapos, yun na. Yun yung point na natakot ako umuwi. Nakatakot patulog. Question, Ash. Sa ibang bansa na to o dito pa sa Pilipinas yan? Dito na sa California to. Okay. So, after nito, lumapit ako sa isang kaibigan ko. She's tuned in sa mga spiritual stuff eh. Okay. Sabi ko, hey, maybe I need some spiritual cleansing. I'm down to do anything. Hindi ko kwento yung nangyari sa akin. Kanya, sure, papakilala kita. So, ganito, may tatawag siya sa'yo. Hindi ka tatawag kanya. Okay, cool. A few weeks later, tinawagan ako sa trabaho. Hello. Cut off. Parang 3 beses siya nag-try tumawag cut off. And then, finally, we connected. And then, nag-set up kami ng appointment. Then, punta sa kanila. Pagpunta ako sa kanila, sabi nung babae lang, sabi niya,
Did you know the first two times na nag-usap tayo, hindi ko kausap ko? Like, I mean, the first tawag ko sa'yo, ang sabi mo, no, I don't need your help. I'm okay. Tapos naputol. Okay. Second na tawag ko, sabi mo, I'm okay, don't worry about me. I'm good. Thank you. Tapos pangatlong beses na nag-connect tayo, ikaw na yung kausap ko. Sabi mo, yes, pupunta ako sa inyo, let me know the time. So may intrusion pala talaga ng Yes, oo. ayaw kaming pag-connect yan. So itong shaman, hinigyan ako ng offering, and then she told me like, go ahead and pray, whatever that means to you. Like, I don't know. Wala naman akong pinakausap sa ganito eh. Oo. Sinabihan niya na ako ng orasyon, oil, leaves, lahat ng ano. Ito, yung drums. Tapos dighay siya ng dighay. Yes. So I go, okay. As the ceremony goes, mainit yung room eh. Kasi dami kandila niya sa tindihan eh. So really hot. Tapos, bigla siyang nagsalita ng parang everything's gonna be okay. You know? In waray-waray, Bisaya. Okay. Ay, hindi nga nagtatagalog to eh. Tapos bigla na ganito. And then, okay, tapos bigla lumabig. Tapos lumabas siya. Tapos bumalik siya lang gano'n. Tapos matatapos na yung kinuwento niya sa akin. So, apparently, may masamang nangyari sa'yo na it brought you down. Yes. Nagiging vulnerable ka and kinapitan ka. I go, okay. Hindi ako nagsasabi ng personal ko kasi, yes. You know, I've seen this, like, na pag binanggit mo, yun ang gagamit lang nila yes, to say something, di ba? Cold read ka nila, oo, may ganun eh. Yeah. So, okay. So, what happened is, merong at least 5 or 6 ang kumapit sa'yo. We got rid of most of them. And they're farming you. They're keeping you depressed because they feed off your negativity. So, para akong yung pina-farm nila ako para kainin. So, they're not necessarily evil. They just need to feed. Parang, like, hindi naman salbahe ang buhaya pag kumain ng deer. That's just how they survive. It just happens to be ikaw yung host. Ang cost naman yan is, since yung negative mo, you know, you end up doing negative actions. Nag-radiate yan sa ibang mga sa circle mo, you know? So, yun. I'm like, holy shit. So, yun. I go, it makes sense. Kasi kahit anong gawin ko, nothing works, you know? Like, yes. Someone is really keeping me down, so kaya pala. Tapos yun, sinabihan ako mag-meditate, maglagay ng altar, even kahit sino ba pinakamalapit sa'yo? Siguro, lola ko, I guess. So, pray to your grandma. So ngayon, may altar na ulit ako sa lola ko. I do the ancestral offerings and whatnot. So, in short, naniniwala na ako ulit. Yes. So, yun ang tatanong ko actually. Parang after nun, paano ka nag-shift? Diba? Parang inisip ko, from a non-believer, biglang, okay, ito na yung, paano ka nag-shift? I know, nag-shift na, parang I started entertaining the thought now. Tapos, I read into it. Look deep, more into it. So, you know, nagkaroon ko ng panibagong respeto talaga kasi it happened to me. Yes. 2 beses akong sinakal eh. Yes, oo. Like, paano ko i-deny yun na hindi totoo yun. Yes. Oo, yeah. Hindi ko pwedeng i-chalk up lang sa what you call this, na active imagination, yung mga ganun lang. Kasi marami akong chances na napanagiginipan ko yung lola ko. After that? No, before that. Before that, okay. Papanaginipan ko lola ko, pero ang sasabi like, utak mo lang yata kasi naghahanap ka ng comfort. So, nag-manifest. Yung lola mo kasi yung nagbibigay sa'yo ng comfort, yan nagpalaki sa'yo eh. Pero, kung iisipin mo na kaluluwa ng lola mo, dinadala ko, like, that's far off from science, ganun. Pero, doon ko na, so she was really there, nagbabantay pala talaga siya. And I'm just like, ginagawa mo dito, patay ka na. Talaga, may ganun kayong conversations? Yeah, kasi minsan sa panaginip ko, lalakad ako, bilalabas siya, like, ginagawa mo dito, patay ka na eh. Tapos sabihin niya, pasalamat ka, nandoon ako. Yun lang sinabi niya, sabi ko, ano bang ginawa ko noon? Yes. Yeah. Kasi laki ako sa lola ko, nung nilibing na lola ko, ako yung last na tao doon. I was like 19. Anyway, kinakausap ko siya, sabi ko, huwag mo muna akong iwan. May typical na sasabi ng namatayan. Yes. Gabayan mo ako, ganyan, and all that stuff. I was young. I guess tinotoo niya. Talaga ginabayan niya nga talaga ako.
After a few years, bumalik ako ng Pilipinas. Bumalik ako sa cemetery. Nagsabi ko, like, it's okay, you can rest now. I got it. Then, yun na, hindi ko na siya napagilipan ulit. Talaga? Okay. Pero wait, yung pag-uwi mo sa Pilipinas, after this incident or before this incident? After this incident. After this incident. After this incident, yeah. 2019, bago pumuntok yung COVID, umuwi ako na Okay. Funny enough is, pagka uwi ko dyan, since open na ako and sensitive, pagpunta ko ng Sagada, sa bundok, may ramdam na yung Ako parang, kung inalo ko na sarili ko, pero parang nararamdam mo talaga yung, you feel energies pag nasa gubat ka na. All of a sudden, I know someone's watching me. You know, yung parang magkakaroon ka ng reverence ngayon sa gubat, hindi yung mag-iingay ka lang lagi. Parang mas maging sensitive ako. Yes. Ngayon. After that event. Meron ka experience ba dun sa Sagada? Wala naman. Wala naman. Ako lang just wala naman. Oo. Question lang, Ash. Yung shaman na tumulong sa'yo, Pilipina siya, I'm assuming. Pilipina rin, yeah. Pero nakabase sa California, gano'n? Yes, dito siya nakabase. Umuwi lang siya for, to study and then come back here, gano'n. Yun and Ash, sorry, singit lang ko again. With regards to your story na may depression, ang ganda ng point na minention mo na they're not necessarily evil, but they are feeding on your emotions. Technically, di ba? Yes. Yun yung sinabi sa'yo. Yes, diba? So, maraming tao, sasabihin kagad, if may nakalatch on sa kanila, they will automatically assume it is evil. Kasi based on experience, may fear di ba? Nakakatakot yung sakaling ka. Tsaka, exactly. Pero the way I read it kasi, they are doing that to feed on fear naman. Parang ganun eh. So it's fear and depression. Baka yun yung kinakain nila ng time na yun. Yeah, they feed off of that energy, you know? Yes, of that energy. So not necessarily evil. Kasi parang ang nangyayari, lalo na mga Pilipino, we always look at things in a Christian lens. Yes, good and evil lagi eh. But the universe doesn't work that way. Yes. Manood ka ng National Geographic o paano lang katayin yung mga buhaya, yung patayin mga gazelle and zebra. It's brutal. Pero yun ang nature nila eh. Yes. They have to feed and that's how they feed. So I think kahit i-apply mo sa mga unseen, I think that's just how it goes. Oo. That's a good perspective talaga. Kasi yun nga, tama ka. Very Catholic yung perspective, yung lens natin minsan as Filipinos. Isipin mo kagad, evil. Sa iba nga, demonyo na kagad, di ba? Exactly. Laging demonic. Jump to demon. Just because for us, negative yung dating. Pero yun nga, they are just feeding. Pero yun, so how have you managed? This is something I want to talk about actually, if you're willing to talk about it. Kasi what I've noticed is marami experiences actually, especially sensitives. I'm not sure that time if you were a bit sensitive na, pero a lot of sensitives deal with depression in some way or form. So I'd like to ask, how did you deal with it? Your personal style lang of how you dealt with it. After that incident. Sa akin, ang ginawa ko, healthier lifestyle talaga eh. Okay. That was one of the biggest moves. Workout, plus meditation, balance. Kasi pag yung lifestyle dati, puro alak, yung unbalanced diet, talagang it just brings me down even more. So ngayon, siguro na rin, yung pag edad ko na rin, it helps out a lot. Ngayon, I feel lighter. Yung meditation really works. So nagme-meditate ka na rin after? Yes. Yes. Yeah, it works wonders. Sabi ko sa mga tao na, like, mga Katolikong kaibigan na, kung hindi kayo nagbe-make sense sa inyo ang umupo ng 15 minutes nang walang nag-iisip, mag-rosaryo kayo. Rosary is a form of meditation. Kaya ulit-ulit yung sinasabi mo, ulit-ulit na prayers, parang mantra. Parang mantra, yes. Yes. And that's why pagkatapos mag-rosaryo, relax ka. Kasi hindi ka nag-iisip for 15 minutes eh. So it's the same thing. At least put it in a Catholic perspective. Yes.
how did you, can you go through the steps, how you shifted from, kasi parang after nung experience mo, biglang mas naging open-minded ka na to the spiritual world eh. From what you're telling me now, na parang, yun nga, mas attuned ka na to energies, tapos meditate ka rin. What are the steps you took? Or what new, I guess, ano ba? Mga bagong practice. Anong bagong practice mo para meditation ang una kong, I looked into it. Okay. Meditation ang una kong tinignan. So nakinig ako ng mga modern Buddhist podcast to guide you to meditate. Tapos binili ko yung libro na Why Meditation Works. It's science-based na bakit meditate. Yeah, so it was proven by scientists na talagang like 10-minute meditation a day will help change you mentally. And when you change mentally, nag-ano yan, di ba? Nag-radiate yan sa, nag-radiate sa katawa mo. So, yeah, yun yung pinaka-number one. And then, gradually, talagang nag-expand to studying more on this and applying it. And then, second nature na dun yung pagiging sensitive. Like, you have more respect now, you know, like, lumawak yung pag-intindi mo. Yun. Wala ka na, hindi na bumalik. Pero question, kasi minention mo nga na nagsisleep paralysis. I'm not sure if narinig mo na ibang episodes. So, ang theory ko sa sleep paralysis, it is a form of astral travel. So, it is you unknowingly doing astral travel, pero nasistress ka kasi parang, ba't hiwalay ako sa katawan ko at di ako makagalaw? Pero reason lang nun is medyo nakahiwalay ka. So, I'm assuming may ganun kang, let's say, attunement to that, to doing that. Ano yung, naka-experience ka ba after? I mean, right now, do you still experience sleep paralysis? Not anymore. Talaga? Okay. Not anymore. Pero babe, the way you said it na yung sa kung astral travel akong sleep paralysis, I think you might be right kasi umalis yung katawan mo sa However, wala ka lang, hindi ikaw yung nag-decide na umalis. Somebody did it for you. Kaya di mo makontrol. Kasi ang pagkaintindi ko dyan, we do it parang I've been listening to some podcasts about astral travel and sabi nila, we do it unconsciously when we sleep. Talagang minsan uma-astral travel depending on your, I guess your nasa spirituality mo rin eh. The reason I said na dyan, I came to that conclusion, and I'm not sure again kung napakinggan mo na. So yung friend ko na nagpa-Reiki healer, yung pagkwento niya is, she was aware that she was awake, but she could sense that her consciousness was away from her body. So meaning niya, habang kausap siya ng Reiki healer about something, hindi niya magalaw katawan niya. Pero, naririnig niya yung friend niya in the other room. Pero, her consciousness, yung nakikita niya, parang pumupunta siya in a very, very white room na super wide. So, doon ko na-relate na, siguro, parang sleep paralysis siya in a way. Na humihiwalay ka sa katawan mo, nagpapanik ka lang kasi hindi mo magalaw katawan mo kasi nakahiwalay ka nga unconsciously. Parang yun, that's how I got to that conclusion lang. Parang gano'n nga kasi may binabasa ako libro ngayon tungkol sa mga ancient healers natin sa Pilipinas, mga babaylaan. Ang pinaka-topic nila from across the island sa lahat. Kasi di ba iba-ibang kultura naman yung isla natin before. Yes. Ang laging sinasabi nila, di ba, na ang isang trabaho ng babaylan is yung to bring back souls ng mga nakatakas. So ito siguro yung mga nag-astral travel, hindi nila unconsciously, hindi nila alam. So ang gagawin ng babaylan is go to that plane para sunduin sila. Oo. So yun ang basa ko, parang yun ang gawain ng mga babaylan kasi nga marami atang yung cases nila noon dati. Marami nga. Iba-iba nga talaga yung ano. Yeah, kumakalas yung kaluluwa nila sa katawan nila. Correct. So, kailangan ng sundo. Question. So, after that experience, naka-experience ka pa ba ng medyo kakaiba? After that, yung wala naman bed experience. wala naman na. So far, wala na. Pero, ang connection ko lang siguro dito is yung umuwi ako ng Pilipinas. Yung Sagada trip na yun, same time na yun. Nung nasa Pilipinas na ako, nung natutulog ako doon sa kwarto ng barkada ko,
parang in the middle of the night, sabi ng isang kaibigan namin, meron daw na nakadungaw sa bintana. Sinisilip ako. Akala nila daw kung sino. Ang sinabi Mm-mm. ako lang ng experience ko to is yung may-ari ng bahay. Okay. Tapos siya na lang nagsabi na may pasahero na sila yun. Huwag mong pansinin. May Parang ano daw? ano, May ano pasahero daw? ko daw. Okay. Pasahero ko daw yun. Pasahero siya, huwag mong pansinin yan. Kasalanan mo pa pala. Kaya, kaya, kaya yung umuwi ako doon, yung anak ko, hindi ko pinapasama sa akin sa kwarto nung pag ano eh. Mm-mm. Baka lumipat sa kanya ba? Oo. Well, minsan pasa-pasa yan. I know, yun. Generational. Yun, kasi tito ko ganyan, may sumama sa kanila sa ano eh, sa biyahe nila eh. Mm-mm. And this is a story, but I'll tell it Yeah, anyway. sige, go. Tell it. So, nasa bandang Lake Tahoe, Okay. family trip sila. On their way, tapos pabalik sila. Apparently may sumama sa kanilang dalawang bata. Okay. So, nung pag-uwi nila sa bahay, mga bata pa yung mga anak nila eh. Yung bunso nila, hindi makakit ng hagdanan. Tinutulak doon ng isang bata. Hindi pinakakit, binubuli. Oo. Gano'n. Yes, oo. Tapos yung isa daw, isa teenager na pakalat-kalat lang daw. Una, ayaw pansinin ng asawa ng tito ko. Up until nung gabi na nag-away sila. Nung gabi na nag-away sila, hiwalay sila ng kwarto. Nagtutupi ng laundry yung tita ko sa kwarto ng mga bata. So lahat ng anak niya natutulog na. Yes. The door was open and may batang suminig na, "Hey, what are you doing? Talaga? Hey, what are you doing?" Oo. Sabi niya, lahat ng anak ko nandito. Like, sino to? Oo. Hindi daw siya natapos ng laundry magtupi hanggang 7 in the morning. Ayaw niya matulog kasi yung bata. Nandun pa? Nakikita niya? Oo, nakaupo lang sa harapan niya. Parang kailangan ng company, gano'n. Kainis. Paano nila eventually na parang, goodbye? Paano nawala? Ang ginawa nila, tinawag niya yung nanay niya, which is yung biyena ng tito ko is shaman din pala from Puerto Rico. Okay. So yun siya nag-exercise dun sa... Oh, wow. Yeah, okay. so they do practice this stuff then. So yung Puerto Rican yung biyena na nag-exercise, siya nagkwento na dalawang bata ay nandito sa inyo na they're looking for a family basically. Parang yun. But Yes, they're not part of this world anymore. Yes. So they have to go. Saan kaya namatay kaya sa Lake Tahoe yun? Iniisip ko lang, bakit doon nang Yun galing? din ang iniisip ko eh. Oo. Yun din iniisip ko eh. Pati English yung salita. Yes, oo. So taga doon talaga. Kasi yung sa akin, nung sinasakal na ako, sabi ko, shit, sinong tatawagin ko? Oo. Abala ko ng English. Tapos hindi ko lang kakausapin ko ba kasi mamaya hindi English nga yung salita na to eh. Mamaya native tongue to eh. Mamaya kukuha nitong babae to or mamaya ibang lahi to eh. Oo, correct. Hindi ko alam, hindi ko babae kasi mahaba lang yung buhok niya eh. Nasabi ba sa'yo kung ano nga yung human spirits or hindi na sinabi? Oo. Hindi sabi. Sabi niya lang tatlong, parang entity ang lang pag-describe niya. Yeah. Yes, oo. So parang shapeless na kung ano lang. Yes. Parang gano'n. Nag-explore ka ba dyan sa ibang, since nagsasagada ka nga, sabi mo, nag-explore ka ba dyan sa US ng mga ibang mountainous regions to hike or ano? Always. Yeah, always. Okay. Lagi ako nag-hike eh. So, yun. Ano yung mga napuntahan mo dyan? Nag-camp ako sa South Dakota. Okay. Wow. Isa yan sa nakakatakot na ano eh. Napunta ako kasi Lakota area yun eh. Yes, oo. Native American sa Lakota, di ba? Native American land eh. Diyan yung battle ng ano eh, ni Sitting Bull. Okay. Ni Sitting Bull, pati ni, kalimutan ko yun, yung general na yun. Anyway, panalo ako Native Americans dyan eh. Pero battleground yun, ang dami namatay dyan eh. Mm-hmm. Sa daming, dyan daw maraming skinwalkers. Yes. Sabi ko, yes. Holy shit, dito ako dapat nag-hotel na lang ako eh. Parang may kilabot ka nararamdaman eh. Hindi kahit na alam mong wala ko pa na naman pero may mararamdaman kasi iba talaga pag you're out of, pag walang technology. Mm-hmm. I guess totoo yung sinasabi ng mga Irish na pag less iron, mas malakas yung nila. Posible no? Ako rin napapaisip ako na posible. May parang built-in, dahil sa belief ng tao sa iron, may built-in protection siya. Diba? Yun ang inisip ko eh. Yeah. Similar to Saint Benedict, oo. Yeah.
Di ba sa Irish folklore, di ba, naglalagay sila ng mga horseshoe, mga bakal Horseshoe, para di yes. sila pasukan ng Oo. fae. Oo. And sa atin naman sa Pilipinas, the further away sa city, para mas malakas yung yung presence nila. Kasi mas marami naniniwala, I think. Yeah. Ay, speaking of mountain, meron pala ako experience dyan sa Laguna. Okay, Fami game. Laguna. Sige. So, first night trek namin. So, dumating kami sa foot of the mountain for like around 8 o'clock, which is madilim na yun para sa walang ilaw. Nagpasain kami dun sa mga local. Tapos kumain. And then we go on trek around 9, 10 ng gabi. Isa lang yung pakita natin, pangatlong punta na namin dito. Isa lang yung path doon papunta dun sa trek. All the way pag-akyat ang bundok. Pero 3 beses kami naligaw. And somewhere kung saan kami napunta, like, uy, mali yung pinupuntahan nyo, may tao na lumilitaw out of nowhere. Like, doon kayo. Talaga? Ano itsura nung lumilitaw na tao? Tao lang siya doon. Normal lang, parang nakatayo lang siya doon out of nowhere. Parang kung ginagawa. Tapos may isang bata doon. Ang dilim-dilim, nakatutak na doon lang siya. Nahawak siyang parang, siguro nanguhuli ng gagamba. It was just odd. Parang nag-fork yung dadaanan. Wala namang ibang daan doon. Kundi isa lang. Oo. So I guess parang hindi pa kami nakakakit. Parang nilaro na kami. Parang gano'n. Pero nakaabot naman kayo sa location na pupuntahan nyo? Nakarating naman kami, yeah. Pero yung umpisa pa lang may parang medyo shaky na. Baka tumutulong naman. I guess, yung ating ginaguide kami to the right path, pero may nanligaw sa amin. I guess, siguro, ilan taon kami na? We were 16, 17, gano'n edad namin. We're 20 deep. Dami namin, so rowdy, maingay. Yes. Yun nga eh. Looking back, yun ang inisip ko kung bakit kami gano'n During that period, mga bata kami, hindi namin naririnig sa sarili namin pag gano'n kayo kaingay, di ba? Totoo. So I guess yun isang encounter ko sa Pilipinas ng ganyan. Yun nga no, pag inisip mo, gaya nung sinabi mo nga nung nagsagada ka, tapos parang may sort of reverence, may sort of respect ka na to the place. Kasi parang, tama ka naman, pag bata ka, kung hindi ka nasabihan nung bata ka about respecting nature, especially pag nasa labas kang ganyan, hindi mo gagawin di ba? You wouldn't think of doing it. Of being respectful to the place, of course. Yeah, and even kahit even on Christian Catholic faith, kahit na pinalaki ka ng gayon, bisa wala ka pa rin... Wala. Kasi bata ka you're young. Totoo. Gagawin mo yung sa tingin mo nakakatawa para sa grupo niyo Kahit maingay at magulo. Dami mga sakristan na puro kalokohan yung ginagawa sa loob ng simbahan, di ba? Or sa kumpento at least. Ayun. Ayoko na ma-trigger. Sige. Ash, meron kang sa message mo rin sa akin. Parang you want to discuss some of your parang theories with regards to Encanto, Aswang, Angels. Sabi mo meron kang. Oh, yeah. Yung lang ba? Hindi naman theory or pero mainly is yung lang ba? Yung Christianization ng halos ng lahat ng bagay. Gusto ko yung isa sa pinaka-paboritong episode is yung Babaylan, Batara, what's his name? Yes, Batara. Yeah, Batara. Yung pinawala niya lahat na although minimix na natin yung modern pati yung ancient, nabubura yung ancient eventually. Yes. So I like how pinipreserve niya, like yung essence ng ating mga Pilipino, which is I like the most. Kasi I was reading a lot sa Christianity yung how, even the word demon, di ba? Christian word ng demon hindi ko alam kung galing sa daemon. Daemon ng Greek. Yeah, it came from daemon ng Greek, which is spirits, right? Tapos, yes, nung sinabi ng Christianity na everything else is bad, di ba? Kasi wala naman yan sa Jewish Bible Wala namang evil spirit sa Jewish Bible Walang ideas ng like demons sa sa Jewish Bible until dumating sa yung rewrite ng Old Testament, and then pagdating sa New Testament, all of a sudden may Satan na tayo. Nanonood ka ba ng The Fifth Kind? Hindi. Should I? Yes. Actually, hanapin mo yung books ni Paul Wallace. So, ang maganda doon kasi, I'll give a short description of kung ano yung learnings ko doon. Again, it could be wrong, but for me, it kind of makes sense. Parang ang point niya doon, sorry maging itis to in a way, pero ang point niya doon, yung pag binasa mo yung text ng Bible, Old Testament as is, same naman na comment lahat, wrathful God, di ba? Wrathful yung supposedly si Yahweh.
And Yeah. makikita mo doon na parang hindi si God as we know it now. Hindi siya yon, iba yon. So, he kind of breaks it down. So, isa sa mga nakausap niya is a Vatican translator, an Italian Vatican translator. Nag-translate ng books for the Vatican before. Pero when he came out with his findings, hindi na siya translator ng Vatican kasi against na sa kanila yung mga sinasabi niya. And si Paul Wallace was, wala lang sa akin yung, wait, ano ba siya? Wala sa akin yung actual text, but he was a pastor, I believe. And inaaral niya yung texts ng Bible. Mm-hmm. So isisingit ko lang, galing ito sa actual book ni Paul Wallace. Paul Wallace was an ordained priest in the Church of England, eventually being an archdeacon, one step down from a bishop. So ang roles niya, according sa books, ay isang church doctor and theological educator. So, again, kung interesado kayo kay Paul Wallace, hanapin niyo yung books niya at yung YouTube na The Fifth Kind. And yun, he came to that conclusion na the Yahweh that was mentioned in the Old Testament is not the God we know now. So, meron siyang theories as to who that is. So, Na-rebrand na. Oo. So, parang Na-rebrand na yung... Iba yun. Hindi, so parang point niya lang, hindi yan yung pagkaintindi natin sa source. Sa source o sa kay God. Pero, iba yun. Yun yung ano. Pero baka gusto mo check. Pwede mo, maganda yung books niya. Paul Wallace, search mo na. I-send ko sa iyo yung yung ibang titles. Kasi ang sa akin naman is like, could it be na hindi yung Yahweh God ang source God? Maybe there's something else out there. Because if you look back, this is a religion from the Middle East. Sa maliit na piece of land lang doon, na kumalat lang through evangelization. Nanalo lang sila because, I don't know, yung Roman Empire, kinabit nila yung Christianity sa Roman Empire, yung Islam sa Ottoman Empire, and then yung mga modern powers ngayon, kung ano yung powers ng strongest army, yun ang nagiging religion ng ruling ng class, di ba? So it could be na yung Yahweh God is not yung pinaka-source. Maybe there's something out there. I'm sure there's something out there. I just don't subscribe to the fact na yung Yahweh God ang... Yung theory niya, very interesting. So ang theory niya, I mean, ayoko spoil sa'yo, pero theory niya, extraterrestrial yung Yahweh na nakadescribe. Kasi parang, anyway, bi-breakdown nila yan. Bi-breakdown niya talaga yan. Sa books niya, tsaka sa videos niya sa YouTube. Very interesting, very interesting. Panood nga yan. After nito, panoorin ko yan. Oo. Pwede hindi ka maniwala, pero pag pinanood mo, nagme-make sense yung iba. I mean, for me, again, iba-iba naman tayo. I will not force my beliefs. No. At this point na, open na ako sa ganito. Dati, sinashun out ko yung ideas ng aliens. Aliens and ang dami news dyan eh. Ang dami news sa inyo eh. Dami dineclassify, di ba? Ang dami dineclassify. Nagkakagulo dito, kailangan ng distraction, naglabas ng declassified na ano. Correct. Dineclassify yung mga alien stuff. Para hindi pasin yung election. Exactly. Nung dati kasi, ang ano ko sa mga aliens, like, they're not, like, kung dadirito na sila, like, at tingin nila sa atin, unggoy pa rin tayo, we're just bunch of apes. Kasi, pirito pa rin tayo. Sila, nagta-travel na, intergalactic travels na tayo, ito pa rin. Yun nga, at this point, I know maraming Americans ang sinasabi, this is just a distraction for the coming elections. Hindi eh. Kasi 3 years back, I've been following the story. Mabagal lang yung development. Sa disclosure. They're calling it disclosure. Pero they've been doing it for more than 10 years. And ngayon lang nagkaka-developments. And tumatiming, yes, merong elections kayo, pero ang point, very, very integral yung gusto nila mangyari. So hopefully, kasi sila, parang other countries will follow eventually if US discloses. But which I doubt mangyayari anytime soon. Yeah. They're just gonna keep it this way para pag-usapan lang, but not enough to be mainstream. Totoo. May nabasa rin ako na parang yan, nag-contact daw sa kanya yung ET. Tapos, pero turns out hindi pala ET yun. It's humans from the future. Kaya pala iba yung language kasi nag-evolve ng English to a different point na kaya parang barok na. Umabot ka na ba sa episode 52? Hindi pa. Let me see.
Okay. Okay lang. Episode 52, Binhi ng Tala. So, yung kausap ko doon is psychic. And when she began plant medicine, nag-evolve yung kanyang communication. She began communicating with ETs. And isa sa mga sinabi sa kanya, pero again, these are different points of view. So ako, hindi rin ako super sold. Ayoko magmukhang gray eh. Parang sinasabi niya, yung ibang grays are our future selves. Okay. Parang yun yung sabi. And they are trying to, so parang what's happening now is in their past. And they're trying to course correct. Kasi hindi maganda yung nangyari nung hindi sila nag-course correct. Parang gano'n. So similar dyan na yung nag-communicate sa kanya are future humans, supposedly. Parang gusto rin yung sinabi mo sa last episode eh. May other, I don't know if it's the last one or yung the one before that. Yung parang isang guest may nagsasabi na parang yung ibang ET is not like humanoid na kamukha natin. They could be like octopus and all that, you know? Which is makes sense for me. Kasi nga, tayo, evolution tayo ng unggoy, kaya ganito yung tsura natin, di ba? So maybe sa ibang planeta, yung octopus ang nag-evolve. Sila, mga mollusks, ang mga... Merong insects, insectoids, merong mantis. Merong mantis, oo. May mantis na ET, no? I think narinig ko yan sa episode mo yan. Marami na yan. Pero ako, nagulat ako dyan. Pero meron ako nakausap, ang nakita nilang ET, dolphin. Ako parang, wow. Dolphin! Apparently, yes. So, may butas sa ulo. Hindi ko alam. Hindi ko na maintindihan eh. So, anything is possible actually. Pero di ba, logically, kung iba yung condition sa planet nila, mas favorable sa species nila, sila yung nag-evolve, di ba? Yeah. Kasi tayo parang yung isang branch ng unggoy lang na nagsabi na, what? We're not doing that. We're gonna evolve our brains. Kaya naging ganito tayo, di ba? So that makes sense a lot. Ang galing nun. Correcting lang doon sa yung dolphin. Sa Brazil yata, may parang dolphin silang being doon na sa ilog. Yun ang isa sa tinatawag na Encanto. Parang lulure. Yeah. Research ko nga yan. Ang lulure ng babae. Parang basta may blowhole din doon na parang freshwater dolphin yata sa Brazil. Kasi may mga Encanto rin sila doon eh. Parang yung duwende rin. May duwende rin sila doon eh. Iba lang parang, again, hindi ko alam episodes again na narinig mo. May theories kasi ako na, theory lang naman, iba, may ibang kilala ko, dinedebunk nila ako, pero ako parang, ito pa rin running theory ko, na may elementals all around the world. Pero everything is powered by belief. Okay. The way I see it. Belief is energy. Okay. Diba? Parang pag nagsamba ka ng deity or nagsamba ka kay God, may energy yun. Parang ganon. Pero anyway, so some countries who are more logical, mas scientific sila mag-isip, hindi nila pinaniniwalaan yung mga ganon. So, those entities have less, let's say, energy or power to influence that location. So, kaya sa Pilipinas, maraming experiences ng tao kasi maraming naniniwala pa. Maniniwala pa rin. Mas kagaya sabi mo nga kanina, pag pumunta ka sa mas provincial areas, mas hindi sa metro, mas marami sila na experience. Bakit? Kasi naniniwala pa rin sila. Ano pa rin yung faith. Which is, diba? So, yun yung ano doon. Pati, ang basayan ko lagi is yung Irish failure. Kasi parang nagpaparallel sila sa atin. Sobra, oo. Diba? Yung parang, so kung ganito yung, yung existence nila, it could be all over the world. Kasi may mga shapeshifters all over the world. May Nigerian akong kaibigan na he told me the story na nasa bus daw sila ng tatay niya on the way home. Biglang may tumamang ibon. Sa Nigeria, yeah. May tumamang ibon sa windshield ng bus. Minto yung bus, pag bagsak tao na yung nabangga nila. Talaga? Yeah. Ganon. Tapos may kinuwento siya sa akin na yung mga witch doctors sa medyo may kakalala daw sila doon na yung nangingidnap ng bata. Kung kidnapin yung bata, tapos ikukulong sa kwarto, yung bata magiging manok. And then all gagawin ng manok is jumebs ng gintong pellets. Yan ang gagawin hanggang until it dies. Talaga? Yeah. Bago yun magkikidnap sila ng bata, tapos
patatay ng gagawin manok, then papajudge din ng gold pellets. Tapos pag nakontra daw yung spell ng mas malakas na nasisira yung ulo ng mga witch doctor or shaman. Kapag na-counter yung spell na yun. Kaya daw maraming mga rural areas, marami daw loko-loko kasi yung mga natalong shaman daw yun eh. Okay. I mean, di na ako nagdududa sa ganyan, pero yeah, just hearing that from him was like, okay. So parang hindi malayo din sa mga atin, yung mga ganyan na Especially yung may shape-shifting talaga. Yung, although torn pa ako kung ano talaga yung mga nag-shape-shift. Pero ang daming kwento eh. Yeah, sa Aborigine Australia, meron din sila, di ba? Hindi ko alam kung na-familiar ka dun sa book na may tik-tik sa bubong, may sigbin sa silong. Ay, hindi ko pa nababasa. Okay. Collection siya ng mga writings. May isang sulat doon si Alvin Yapat. Alvin Yapat, yeah, I think that's it. May parang thesis siya about manananggal. Ang galing ng pagkakaala niya. I don't know kung it's accurate, pero parang may pinapasang yung organ na sisiw? Itim na sisiw? Parang gano'n, yes. Pero hindi sisiw yung sa kanya. Hindi sisiw sa kanya, parang organ eh. Yeah. Na sinasabi niya, more akin sa pagiging insekto yung mga manananggal, more sa mammalian. Ang sabi ng katrabaho ko, she was raised in sa reservation din. So, sabi niya, yung mga salbahing, they call it, yung mga bad na skinwalkers, yung mga medicine man na they use yung powers na to do bad things. Pero yung shape-shifting is common daw sa kanila. Talaga? Parang nagiging skinwalker ka lang if yung medicine man is ginagamit yung pag-shape-shift to do bad things. Pero pag yung shape-shift, normal daw kasi some mga elders daw, mga nagiging wolf daw sila when it comes to hunting, to help them out. Yung mga yung whatever would benefit them sa daily lives nila daw. But when you use it to cause harm or revenge or whatnot, doon ka nagiging skinwalker. Yun ang kwento niya sa akin sa reservation. Technically, pag inisip mo, parang nako-corrupt no? Diba? Because of parang gano'n. You're not, again, babalik ko sa kwento ng 80s, service for others or service for self. You're doing service for yourself. So baka yun yung may reason yun or merong effect yun. Hindi ko alam. I'm just speculating. Which just got me thinking too. Kaya nga, I go, the more I look into these things, like, okay. Napaka-interesting niya lalo eh. Buti, I'm trying to say is like, buti sinakala ko nung na yun. It opened my mind to this kind of stuff. Nung friend mo? Yeah, yung roommate ko na din nagbabayad. Si roommate, Diyos ko. Oo nga, bigla ka na. May isa palang kwento ako sa lola ko na naalala ko lang. May picture sila doon na yung namatay yung tatay nila nasa papag lang. Nasa? Walang papag. Nasa papag lang. Nasa kapre. Okay. Tapos, tatanong ko, dapat walang ataol. Ba't walang ataol? Ayun, mahal ang ataol doon. So, binabantay niya. Oo, kasi nananakaw yan sa gabi. May nagnanakaw daw ng bangkay. Ay, sinong, kinakain kasi ng iba yan. Bonon lang yung lola ko. So, like, what? Hindi ko na na-expand yung tanong na yun sa kanya kasi, unang naalala ko lang yung kwento ulit. Nananakaw yung bangkay, kinakain. Merong ito sa isang past episode to eh. Ganun rin nakabantay rin sila talaga sa wake. Kasi merong again, hindi ko alam kung aswang to or different entity to. May corpse eaters, parang ganun. Kumakain talaga silang corpse. Kaya parang sabi, naging joke yun na, what if yung aswang or kung anong entity man yan or kung ano kumakain ng patay, maging sila, embalsamador kasi easy, diba? Diretso na. Oo, easy access sila sa food nila, food source nila. That'd be great. I guess ito ba yung reason kung bakit naglalamay tayo ng 24 hours sa patay para hindi nakawin? Para bantayan. Yun hindi ko alam. May connection ba ito doon? Kasi di ba parang yung pera? Yung pera sa patay, di ba parang galing sa mga Greek, naglalagay ng coin sa mata. So coin sa mata, Para kay sa fairy? Sa indigenous practice natin, hindi ko alam. Sa indigenous practice natin. Parang hindi ko sure. Pero parang wala namang pera meron mang pera sa atin? May nakikita ko sa mga patay, lalagay sila ng pera sa kamay ng patay. Ay, hindi ko alam yan. Dito sa Pilipinas? Hindi ko alam kung saan. Dito sa Pilipinas. Nakita ko doon sa may mga research na namatayan sa amin. But I don't know if it's practiced all over. But
Okay. Ako first time ko. Hindi ko alam baka sa area na yon pinapractice yun. Pero, yeah, hindi ko, may tawag ba tayong gano'n sa creature na kumakain ng Hindi ko alam eh. bangka? Parang Gold? generic Gold? siyang aswang eh. Parang generic. Yun yung, again, kwento nung kaibigan ko yun na taga Bicol, na nakabantay sila, tapos may baboy ramo daw sila nakita or narinig. Pero, Yeah. ang sabi na aswang. Pero again, parang nagiging generic term kasi minsan si aswang for different ano eh. Yeah. Basta shapeshifter, nagiging aswang eh. So, hindi ko Basta aswang. Basta parang in the physical form ng monster like aswang. Mm-mm. Yung default na tawag. Mm-mm. So, hindi mo alam talaga. Unless may makausap tayong aswang, which is wala akong balak. Pass mo ko dyan. Pero yun nga yung sabi. It'll be cool though. Makausap ka talaga na. Sige, papasa ko sa'yo. Sabihin ko, at kausapin niyo po si Ash. Willing siyang kausapin kayo. Basta online lang. Remember, nakakalipad sila. Pwede sila umabot dyan sa'yo. Sa Batangas, may nabal... Man. Sa Batangas, ang kwento naman nila sa aswang is, ang kinakain yata laway ng may sakit. Parang gano'n. Ah, talaga? Oh, and they don't fly. They float. They glide. You know? So, like, pero hindi lang kumakain ng fresh. Laway ng may sakit. So, pag may sakit sa, yun yung iniikutan ng mga aswang daw doon. Somewhere sa Batangas. Iba-iba. Talaga yung ano. Yan yung maganda, ma-compile. Pero hindi mo rin, ang hirap mo rin kasi i-classify as aswang eh. Di ba? Hindi mo rin masabi. Hirap talaga. Lalo na pera-pera lang yung information na nakikita na natin ngayon. Correct. Pero ako parang, ano yun, sa US, I mean, US term siya na parang, around and you'll find out. Parang ganun, di ba? Oh, so parang ako, I will not around to find out. Parang ganun. So parang, okay, may ganyan, sige. Coexist. Yun na lang. Coexist, yeah. Coexist. I will not, So yun, Ash, thank you very much sa pag-share. Thank you for the time. Oo ba? Walang problema. Ang ganda ng insight mo dun sa sa nasabi sa'yo na, yun nga, they are not necessarily evil, but they are just feeding on you. Minsan, sisingit ko lang, may nagkwento sa akin ng ganun eh. I'm not sure if lumabas yung episode na yun. Na they are feeding on you and you are feeding on them. So I think yung sa isang friend ko na meron siyang, I think she went through depression because her father died. Nasabi sa kanya nung Reiki healer, nag-feed kayo off each other. So meron ring spirit na parang same yung frequency ng sadness about someone passing away. So while she's sad about her dad, that spirit was also feeding on that. And she was feeding on the spirit sadness as well. So hindi ko alam if similar sa'yo na, yun nga, yung depression mo, nafe-feed rin nila with their, I guess, negative energy. Diba? In a way. It could be kasi parang ini-embrace ko rin yun eh. So sometimes I sit down and just like, parang, salita rin, parang nag-wallow lang talaga ako sa depression. Parang ina-entertain ko yung sad thoughts even more, I think yun yung part na yan. Baka, no? Ang hirap lang na, just to talk about that briefly, ang hirap lang na, kasi ngayon, ito, you can answer me, we can cut this out, sabihin mo lang ako kung ayaw mo yung masabi yung answer mo. Pero, do you feel na after that incident, nawalan ka ng depression? I'm saying nawalan. I think I just manage better now. Like, it's not taking me over now. I remember those times na like, I'll be stuck in like, magko-call sick ako for like 3-4 days. Just stuck in my room, dark. But it's like moping around, And then after that, like, what? I gotta go to work. Pero yung feeling na doon pa rin, talagang, yun yung constant na, like after, like once a month, meron akong episode na talagang super dark. So more of managing it. Parang acknowledging it's there. Right now. Acknowledging you still get those waves, I'm assuming. But you manage it better. Tama ba? Pero hindi na kasing ganun like after nun, like I would get it, but hindi na ako apektado. Hindi na siya ganung, basically it's not me anymore. Okay. Oo. I used to tell like, I'm the guy with the depression. Okay. Now, I'm just lighter now. Okay. That's a good insight rin. Sana makatulong yan. Kasi napapansin ko maraming sensitive go through depression. And
Hindi ko alam if connected yun to the sensitivity. Hindi ko alam. That's what I'm trying to find out. That's why I try to talk with people who are in the psychological field, psychiatry field also, para malaman ano yung relation. Yeah, because it kind of makes sense na kung sensitive ka, di mas madali kang lapitan. Yun rin eh, no? Di ba? Alright. Uy, mas madali itong lapitan. Doors open, let's go. Oo. Ay, may nakausap akong, again, parang galing sila sa Spirit Questors. And I asked them, so ganun ba? Kunyari, kaya yun, nangyari sa'yo. If you're depressed, you will attract entities that feed on depression. If you are, let's say, always angry, you will feed on the entities that eat your anger. Sabi niya, hindi rin. Sabi niya, merong times, may people na sobrang lakas yung energy. Meaning, super happy, super energetic na tao. Tapos biglang magda-down daw. Parang gano'n. Mapapansin mo, biglang mawawala energy. Tapos the next day, high na ulit yung energy nila. Sabi niya. So, merong entities na nag-feed on. Parang nakita na, uy, buffet yun na. Ang dami niyang energy. So, not necessarily nag-feed sila sa joy ng tao. Hindi, nag-feed sila sa energy ng tao. Just energy lang itself. Yeah, so kahit na happy ka, tapos yung energy mo talagang parang knows no bounds, kumbaga. Yeah. You're also, you could be a target, parang ganun. So parang, ang point niya, you have to learn to also shield yourself. So, I guess, it comes to knowing if you have that much energy that you emanate or you give out. So parang kailangan mo rin knowing how to shield yourself. Kasi parang, sabi niya, may mga taong ganun na nagla-latch on sa kanila because of their energy. Meaning, because of the excess energy. Tapos, may recharge cycle sila. Next day, okay na ulit sila. Tapos, nagiging cycle siya. Kinakainan lang sila. True. Mm-hmm. Yeah, I think nakita ko yan sa mga napansin ko sa mga social events. Mm-hmm. There's always that one person there that just like, nag-radiate siya ng like, just good energy. Nag-gravitate mga tao sa kanya. Mm-hmm. And then by the end of the night, parang drain siya. And somebody close to him na yun yung siya naman yung punong-puno ng energy. Parang siyang energy vampire. Parang hindi ko yung energy. Yes. May mga ganyan din. Oo, may ganyan. May ganyan parang din. nagpalit sila. Somebody, then few days, makikita mo, he's back again. Full of life again. Yes. Mm-hmm. So parang, ang point lang dun is, hindi just because you do not have these, let's say, ang tawag nila lower vibrational emotions, just because you don't have those doesn't mean hindi ka rin makaka-attract ng energy vampires. Let's call them energy vampires or energy entities. Pwede ka pa rin makapitan. Yeah. Pwede ka pa rin kapitan. Ayun. Ash, thank you sa pag-share. Thank you so much. Salamat sa time. If meron kang ibang ma-experience, sabihan mo kami. Pag sa mga trekking mo, let us know. Salamat. Thank you, Asha. Maraming salamat, Ash. Salamat sa pag-email at pagkwento ng mga naranasan mo. Ito na nga, may synchronicity na na-experience ako habang in-edit yung episode ni Ash. So, nung andun ako sa part na kinukwento ni Ash, na nasabi niyang humingi siyang tulong sa isang parang shaman, yung terms niya, shaman or practitioner na nakabase sa US. Naalala kong tinanong ko sa kanya kung pwede makuha yung name ng person para makontakt ko, para makausap ko. So, ito na synchronicity, nagkaka-goosebumps ako ngayon. So, nag-backread ako sa chat thread namin at nakita ko yung name niya, si Lynn Pacificar, isang katuuran. At sabi ko nga, synchronicity kasi habang ini-edit ko nga, kikitain ko si Lynn sa Manila para interviewin siya 2 or 3 days after. And sabi nga ni Lynn, kadalasan hindi siya pumupuntang Manila. Kadalasan sa Cotabato siya at sa ibang parts pa ng kung saan sila galing. Bihirang-bihira siya mag-Manila. So, again, ano yung chances na habang ini-edit ko yung episode na ito, nadaanan ko yung kinuwento niyang yun, chinek ko yung chat thread namin, tapos yun nga, 3 days after, makikita kami at mag-uusap kami. Pero hindi ko siya kinontak because of this, si JP ang nag-areklo. Siya ang naggagawa ng parang bridge. So, nakakagulat lang yung timing. Minsan talaga nakakagulat rin lang yung
synchronicity yung nangyayari. So, abangan nyo na lang yung episode na yon, siguro next year. So, side kwento rin lang, napakugel rin ba ako kung ano ang attachment sa Tagalog. Pasensya na. Kasi ang unang title ko dapat, Ang Nakakabit. Pero baka isipin nyo parang telenovela ito na may love triangle or kaliwaang nangyayari. Pero ayun na nga, mas tama palang term ay kalakip. At dahil buwan ng wika na ninais kong makagamit ng iilang salita na makakapaglawak sa ating bokabularyo. Kung sakaling ito ang unang episode na napakinggan mo, welcome sa Paranormal Podcast. Ang podcast na ito ay koleksyon ng mga first-hand experience ng mga tao sa mundong hindi nakikita. Kung nagustuhan mo yung mga ganitong kwentuhan, baka gusto mong mag-subscribe. Like and shares! Siyempre. Mahahanap niyo yung podcast sa Spotify, Facebook, YouTube, Twitter X, at Kitchikachi. Merong bagong episode tuwing Tuesday, 7pm sa Spotify. At Thursdays, 1:37pm sa YouTube. Kung ikaw naman ay may mga experience kagaya ni Ash or may mga kwento ang lola at lolo mo, nakakaiba, baka gusto mo yan i-share sa podcast. Email mo lang sa paranormalsph@gmail.com. Bago tayo magtapos ng episode, tayo magbabasa muna ng ilang comments sa episode 160, The Yogi. Trigger warning, maiinis na naman yata ako sa mga maalala ko tungkol sa episode na yon. I mean yung sa ending, yung kwento ni Yogi. From JD De Leon, one of the reasons why I choose to be agnostic, though born and raised as a Catholic, sobrang dismayado talaga ako sa kanila. I think again this is in reference to the story shared by teacher towards the end of the episode. Same sa akin, JD. Same. Maintindihan ko if sabihin nila na a few bad apples eh. Pero ang sistema ng main governing body ay itago ang mga karahasan at ilagay sa ibang posisyon o ibang bansa yung nagkasala. Ang galing, no? Si Bia naman, sabi, yung about sa pare, talamak na talaga pero kapag nakakarinig ako ng mga kasalanan nila, nagugulat pa din talaga ako. Mga Ayun nga, Bia, nakakagulat na pinapabayaan ng governing body, which is the Vatican, na ganyan ang pamamalakad sa mga nagkakasala. Kaya sa totoo lang, hindi na ako nagugulat sa mga nakikita nila sa Vatican. Si AMD 618 naman sabi, people are mad at Jesus' ministry because there is Judas Iscariot in the group. SMH. AMD, napag-google ako sa SMH. So, ang ibig po sabihin niyan ay shaking my head. Para sa mga kaedaran ko dyan, SMH is shaking my head. So, ayun. Ako rin, AMD, SMH. Ang hirap magpakabagets. Si Rayu naman, sabi niya, actually direct the Catholic Church is teaching the faithful how to protect themselves against the devil. Try checking Father Darwin Gitgano's page, an exorcist priest. Hi Rayu, I will not doubt that, and I believe they do that they teach the faithful on how to protect themselves against the devil. It's human nature. We are human, we make mistakes. And sometimes, yun nga, yung mistakes is above and beyond our moral compass currently. Kasi makikita nyo naman, way back, Roman times, iba yung outlook ng tao dito. In yung hundreds of years ng Romans, iba yung outlook sa mga ganyang sexual abuse. Pero for our current moral compass, hindi siya pasado, kumbaga. And what I'm frustrated at is the process of relocating the priests who take advantage of their position by molesting and sexually abusing those accessible to them and getting away with it. The Vatican Church knowingly relocates these people, reforms them, quote-unquote, reforms them, and then unleashes them back into the wild, where some of them repeat their offenses. And this is documented. Diba? Again, if they practiced what they preached, if the Vatican practiced what they preached, then we wouldn't have all these cases of sexual abuse. Pansinin natin ang gawa, hindi ang salita. Ano ba yung ginagawa nila? Diba? Sorry, Rayu, hindi ako galit sa'yo. Galit ako sa situation. And
thank you for sharing this. Again, sana, all of the faithful, try checking out Father Darwin Gitgano's page, an exorcist priest. Si Diez naman sabi, kaya naging non-practicing Catholic ako dahil sa mga kababalaghan ng mga members sa church. Ayun na nga. Hindi naman natin nila lahat ha. Pero gaya ng sabi ni JD earlier, nakakadismaya. Si Zoe naman sabi, Examination of Conscience is another mini-series that talks about sexual abuse sa mga batang lalaki din. Sa Spain naman ito based. Grabe din yun. Zoe, salamat sa pag-share pero di ko na yung papanoorin ha. Baka maging negative na ang frequency ko. Pero yun nga, pag inisip mo, yan rin naman ang mga kwento nila Rizal sa Noli at El Fili, diba? Abuses of the priests from Spain. Mga Espanggol! maintindihan mo yung galit nila noon sa mga abusadong pare. Especially yung parang kitang-kita nila nangyayari. Tapos walang nagagawa about it because of what? Spanish rule. Hindi yung governing body. Kasi kung i-research nyo, naalala ko na pag-aralan to sa eskwela, kung i-research nyo, merong governing body sa Pilipinas. And minsan, yung atrocities ng mga pari sa Pilipinas, Spanish priest sa Pilipinas, hindi na bumabalik, hindi na nare-report sa Spain. Iniiwan na nila dito yung mga balita. And yun yung nakakainis. Kaya nga may mga pumunta pa talaga sa Spain para i-report yung mga kababalaghan, di ba? May mga Pilipinang pumunta doon. Anyway, basahin nyo yan sa ating mga history, mga linggo ng wika naman. Ayun. So, mahaba rin yung message ni Mom's Buddy, pero yun rin, sabi niya, nadidisappoint siya. Si Muniak naman, sabi niya, it's a nice, refreshing episode. Super honest ni guest with this experience. Main takeaway ko, each faith is pure. It's the people who run it who take away the purity. Ayun, very insightful ang take ni Muniak. Sana tumatak ito with the people who run it. Si Oblak ang sabi, baka miswak or neem tree branch. Siguro yung gamit as natural toothbrush. So again, if you listen to that episode, this is in reference sa sinabi ni teacher na toothbrush na natural na hindi siya nagpo-fluoride na. Si Giev naman, sabi, yung parang belt something na yon, yung tawag namin dito sa Mindanao is habak. Minsan ginagamit para iwas usog at pang-aswang. Ayun, something new every day. Habak pala ang tawag doon. Thank you, Giev. Parang narinig ko nang nasabi yan sa ibang episodes. Ang last na natin ay si Zenaida. Hi Zenaida, sabi niya, doon sa sinabing parang buhay ang rebulto at natutuwa sila, may nagdadasal sa kanila. Totoo yun. One time, duwende ang laman at natutuwa sila sa dasal na ginagawa. Parang laro lang sa kanila. So I guess may energy exchange, di ba? So hindi alam nung nagdadasal na ang dinadasal niya may laman. Yun nga, minsan daw, may laman talaga yung mga rebulto. Ang tanong ko dyan, sa mga experiencer, baka masagot nyo, paano mo nalalaman na may laman? For sa mga mundane ba, meron bang way na malaman na, may laman to? Meron bang physical manifestations? Kasi iba pag, again, using your intuition and using your third eye or your senses, iba di ba? So baka ma-share nyo yan. Para sa mga kaibigan nating maraming rebulto sa bahay. Nang malaman nila, may laman to. Joke lang. Pero thank you sa mga nag-comment. If gusto nyo rin mag-iwan ng comment, feel free to post it on Facebook, Twitter, TalkTick, or Spotify. Siyempre, di natin makakalimutan magpasalamat sa ating paranormal Patreons and coffee supporters. Thank you, Christine, Mark, Hotaru, Arian, Fallen, Leia, Laura, Kim, Kay, Kent, Biker Mama, J3, Justine, Janille, Jevelyn. Thank you. Thank you to our Patreon and coffee supporters. Kung gusto mo support ang podcast sa ganitong paraan, pwede mo check yung link sa show notes. May kanya-kanyang perks depende sa tier na kukunin nyo. Pwede rin naman support ang podcast sa pag-share nito sa mga kakilala mong ma-enjoy yung mga ganitong kwentuhan. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. If you can take the time to rate or review the podcast in whatever podcast platform you use, I would greatly appreciate it.
Again, the more people who listen, the more minds are opened. Maraming salamat ulit sa lahat. LL Peoples, tatangent ko lang yung kwento natin kasi similar sa nasabi sa kwento ni Ash. So bago kami magkausap ni Lynn Pacificar, yung katuuran na tumulong kay Ash, nakikinig ako ng ilan pa niyang interview para yung matanong ko, hindi pa natatanong ng iba, di ba? So nasabi niya dun sa isang interview niya, medyo related kay Ash sa kwento at nangyari kay Ash. Sabi ni Lynn, ang healing na ginagawa niya ay hindi simpleng healing. Kailangan gusto rin ng tao, nung pasyente, na gumaling siya. Sabi niya kung baga, hindi siya one way. Gusto ng pasyente, gusto ng healer. Hindi na gumagana ang healing kung ayaw gumaling ng pasyente or kliyente. So hindi ko alam if yung mga ibang healer dyan na nakikinig, pareho rin ba sa experience nyo na gano'n na parang kung hesitant yung magpapatulong, kung hesitant yung gustong gumaling, ganun rin nga ba yung experience? So anyway, baka ma-comment nyo yun or makwento nyo sa akin. Kung maaalala nyo, going back kung maaalala nyo sabi ni Ash, nasabi niyang ayaw na niya yung pinagdadaanan niya at siya na yung kusa naghanap ng makakatulong sa kanya sa depression niya. At siguro, masasabi ng ilan sa inyo na medyo insensitive yung natanong ko kay Ash. Na-judge ko rin sarili ko nung ini-edit ko, sabi ko, ba't ba tinanong yun? Anyway, ang tanong ko kay Ash, pagkatapos ba tanggalin sa iyo yung attachment, nawala na yung depression? And nagka-learning ako sa sagot ni Ash na sabi niya hindi na mawala, andyan pa rin. Pero mas kaya niya nang i-handle. Mas nakakahanap na siyang paraan para ma-handle yung pakiramdam. Alam ko, narinig ko rin kay Bashar ito, yung tungkol sa healing. Again, similar lang. Nasabi ni Bashar na kung ayaw nung nagpapagamot na gumaling, hindi gagana. And yung pagka-explain ni Bashar na ginagawa ng healer, energetically sinasabi ng healer sa ginagamot niya na ito ang vibration ko of healing. Ito ang vibration ko kung paano ka gagaling. So ang ginagawa nung nagpapagamot ay sasabayan niya o gagayahin niya yung binabatong healing frequency nung manggagamot. So, makes sense na kung ayaw mo kang gumaling, so nasa sa atin. Kung ikaw yung nagpapagamot, nasa sa iyo ang sagot. Yun na muna. Mahaba na yun. Okay, ingat.